May iksi ang mga kukote nyo. Ha? May diferensya pa ang mga ulo nyo, kaya hindi ko kayo papatusin. Hindi naman kayo abogado kasi. Ang abogado kasi, bago magsalita, nag-iisip. Itong mga ito, nagsasalita, hindi nag-iisip. Senator Marcoleta, tila na puno na sa isang babaeng broadcaster. Ang sabi pa ng senador ay hindi makapaniwala ang broadcaster na ito kung paano siya nanalo. Nasa kanyang panukat, hindi ako mananalo. Nakalain mo magtiwala siya sa sarili niyang pag-iisip. So, tingnan mo nangyari ngayon. Yun na nga. Nagmukha siyang tanga ngayon, hindi ba? Nakakaawa yung broadcaster na yun. Kaya na yun, ng broadcaster, hindi ako interviewin doon kahit anong mangyari. Ganun Sa ba? nervyos niya siguro. Sa tingin ni Senator Marcoleta ay hindi nila matanggap at makita ang tunay na dahilan kung bakit naipasara ang prangkisa ng network ng broadcaster na ito. Gagalingan nila eh. Hanggang ngayon, yung naisara na prangkisa, doon lang sila tumitira. Yun na nga po. Hanggang ngayon, hindi nila makita ang katwiran na kaya kayo naisara dahil sa pagkukulang. Ang gagaling naman ninyo. Tumakbo nga kayo sa politiko kung mananalo kayo. Sino sa tingin nyo ang babaeng broadcaster na to? Akala mo napakarunong mag-English eh. No? Panoorin pa natin ang buong detalye. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga pinakabagong balita. Ay, hindi wala kang naniniwala na mananalo ako. Hindi, nakita mo, Sila po yun. Sila po. nakita mo ba yung isang, anong tawag doon? Broadcaster ba yun na babae? Ay, oho. Nakakaawa yung broadcaster na yun eh. Totoo. Hanggang ngayon po, mukhang hindi pa niya matanggap sa kanyang sarili. At meron pa siyang kapares na kanyang pananaw din sen. Yung si Boy DVD, yung nakunan ng fake DVD niya sa may Congressional Avenue na hanggang ngayon, bakit to? Sino ba yung Boy DVD? Kilala ho nila yan. Ang pangalan nata, Liamas. Tanong mo nga kay Saito kung alam niya. Ano ba sabi? Ano Kasi sabi? sinasabi niya, bakit daw parang selective kayo? Parang pinipili nyo lang? Bakit yun at yun lang daw atang napagtutunan nyo ng pansin, Sen, ng Blue Ribbon Committee? Napanood mo, sinabi niya? Parang yun po ang yun po ang lumalabas, Sen. Ako, iniwasan ko na manood doon sa mga yun kasi wala namang magandang sinasabi sa inyo yun eh. Bakit naman sinabing selective? Kasi nga ron daw po, parang ang dating doon sa kanyang sinasabi ay mga opisyalis lang daw po ng DPWH ang inyong tinitignan. Eh di parang yung broadcaster na babae. Yun, po. napanood ko yun eh. Kaya nga magkasintono sila, Sen eh. Kaya kung magsalita pa naman yun eh, akala mo tumatakbo, hindi mo maintindihan, di ba? Oho. Subukan mo tumatakbo ka, nagsasalita ka, humihingal ka. Pagka yun eh, nagtatanong, humihingal eh. Ano? Kakapusin ka ng hininga nun, Sen. Kapag ako'y nakikinig doon, ako ang napapagod eh. Nakikinig lang ako, pagod na pagod ako eh. Kaya ayaw kong pakinggan yun eh. Ganun mo ba? Ang sabi niya, ay bakit ang DPWH lang? Oho. Mariusip ng mga tao ito, sabi ko. Nag-umpisa pa lang ako din. Unang hearing niyo pa nga lang po, Sen eh. Unang hearing pa lang ako. Oho. Alam ba niya kung gaano kalawak? Alam ba niya kung gaano kalawak ang multong kinakaharap ng ating bansa? Oho. Ang problema sa ganyang mga tao, lalahatin ko na sila, mga ganyang uri ng tao. Yung mga ganyang sariling kaisipan. Mapa-broadcaster ka, o kung ano man, basta ganyan kayong mag-isip. Pati vlogger, Sen, marami din ganyan. Pagka ganyan kayong mag-isip, talagang wala na akong magagawa sa inyo. Opo. Okay. Hindi naman kayo abogado kasi. Ang abogado kasi, bago magsalita, nag-iisip. Itong mga ito, nagsasalita, hindi nag-iisip. Ganyan yung mga yan. Mayroon po yung paglalarawan yan, Sen. Paano ka mag-iimbestiga nang hindi mo muna ilalatag? Kumbaga sa korte, laying the predicate, sasabihin ng korte sa'yo, Counsel, you need to lay the predicate. Hindi pwedeng hindi ka mag-lay ng predicate. Siyempre. Ilalatag mo muna. Isa-isa mo ngayon. Ba't kaya ka? Saan ka naman nakakita ang mga ganyan na? Ang gusto ata sa unang araw pala, ipatawag din na lahat ng mga... Wala naman kasi silang direksyon na magtanong eh. Nagtatanong lang sila sang-ayon dun sa kanilang nalalaman. Yan. Hindi ko kayo papatulan. May iksi ang mga kukote nyo. May diferensya pa ang mga ulo nyo. Kaya hindi ko kayo papatusin. Kaya alam mo, hindi ako nagpapa-interview sa mga yan eh. Sabagay, yung babae na yon ng broadcaster, hindi ako interviewin doon kahit anong mangyari. Ganun Sa nervyos niya siguro.
yun ang tingin nyo, Sen. Oo. Kahit anong mangyari talagang hindi sila magtatangka na... Sinubukan ko nang sinubukan ko nang magparating sa kanya na pakisabi mo nga sa kanya kako na interviewin naman niya ako. Yan. Kasi ang nakausap ko, isa sa pinakamatalik niyang kaibigan. Okay, Matalik na kaibigan kasi yung sasabihin ko na ang totoo, sangayon dun sa kaibigan ko, tinulungan siya na yung anak niya ipagamot sa Taiwan. Oo, kasi magkaibigan sila. Opo. Kaya sabi niya, peanut yan. Sabi niya, hindi pwedeng hindi niya ako, Napagbigyan. mapagbigyan. Oho. No, saka, sige ka sige. Baka Try mo. Try Subukan mo lang. ako. Pangiti-ngiti ako eh. Oo. Ako, pagdating sa akin, tama ka kung ayaw niya. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Yun pala. Yang mga yan, may mga sakit. Aha. May mga sakit yan. Ano po sakit? Gusto lang nilang tanungin yung gusto nilang tanungin. Ayun. Kaya paikot-ikot lang sila sa isang subject matter Opo. na akala nila nakagagawa sila ng mabuti sa bansa. Oho. Hindi sila makakapaglahad ng objective. Oho. Hindi kagaya natin. Kung ano yung tama, yung nagdi-discuss natin. Siyempre po naman. Diba? Opo. Wala tayong kikilingan. At yung taong bayan, taga-subaybay natin, magsasabing, tama, mali, di ba? Hindi kasi natin kinukupo yung kaalaman sa di ba? So, isip-isipin mong mulat-mula pa eh. Bakit nanalo yan? Nakakita ka ba naman ganyan? Broadcaster ba yun? Parang, anyway. Hindi kaya, kasi ganyan, sabi naman nung kausap. Hindi nga eh. 2.8 million lang sila eh. Ganun. Bakit ba pinipilit niya yung kanyang gustong mangyari? Para panatilihin niya sa kanyang sarili na siya ang tama, na sa kanyang panukat, hindi ako mananalo. Akalain mo magtiwala siya sa sarili niyang pag-iisip. Tingnan mo nangyari ngayon. Yun na nga. Nagmukha siyang tanga ngayon, hindi ba? Totoo po. Yeah. Ako pwede ko na sabihin sa kanila ngayon lahat. Minsan kasi naman yung pagkakamali, madali naman tanggapin eh. At Ngayon, yung mga ini-interview niya, ngayon, bahala sila. Magpa-interview kayo sa tanga. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Wala akong ospital dun eh. Ang atin, sa panahon natin ngayon, mga leader ng ating bansa na kasing tapang at kasing malasakit ng mga bayani ng bansa natin, Sen? Meron naman. Meron pa rin ho ba? At marami yan, Jen. Yun. Ang karamihan nga lang dyan ayaw pangalanan. Kasi hindi naman sila ganun eh. Pero patuloy nilang ginagampanan ng tungkulin nila. Tama. Marami akong kakilala dyan, ha? Marami akong kakilala. Yung iba, hindi leader, ngunit para sa akin, leader pa rin sila. Katulad ng mga magulang natin dyan. Number one yan. Kahit na bumabagyo, bumabaha, talagang itinataguyod ang mga pamilya. Dito lang sa studio dyan. May nakita ko rito na sa akin palagay, bayani rin. Ba? Isip-isipin mo, hindi naman naka-duty. Hindi naman panghapon ito, biglang dumating. Siguro, ang daming absent. Pero dahil sa kanyang sariling... Nagbabawi yan, Sen. Sa kanyang sariling pagmamalasakit sa ating palatuntunan at sa studio, sa kanyang kabuuan. Yan ay kadakilaan. Yan ay kabayanihan. Ang malungkot din yan, Sen, ginamit pa kayong kasangkapan eh. Tinex si Mrs. eh. Programa ko kasi ni Sen Dante. Ako na may napapagamit ko sa kabayanihan naman ang pinag-uusapan eh. Kaya ito si Edward Paitano. Yung mga farmers natin, kahit na bagsak na yung presyo, nagpipilit pa rin na kahit pa paano maitaguyod ang bansa natin. Tama kayo. Diba? Mga sundalo. Mga sundalo na yan na walang ano sa kanila, walang piyesta official dyan. Wala pong hali-hali. Marami. Ang kadakilaang nakikita ko. Mga teachers. Nako, yan pa po. Makita mo yan eh. Talagang kuminsan hindi na inaalintana yung sweldo niyan dyan. Wala na po. Maganap lang niya yung tungkulin niya, di ba? Pagkatingin yung sweldo, masisiphayo lang sila. At marami rin tagapaglingkod sa ating pamahalaan ng merong ganun. Nakakapanlumo lang. Na marami din naman
ang mga kawatan. Kaya tayo bisan nakapagsasalita ng ganito. Totoo po. Ako naman naniniwala sa mga district engineers natin, sa mga assistant district engineers, meron pa rin naman talaga, Sen. Hindi- Siguro sa dami niyan Hindi ko nilalahat dyan. Opo, pero sa pagsisimula pa lang nitong lalong-lalo na kapag napatunayan itong mga ghost projects na ito, Opo. talagang wala silang may kakatwiran dyan kahit ano pang gawin nila. Oho. Walang katwiran dyan eh. Oho. Isa pa po pala, Sen, baka malimutan natin, ang mga OFWs, nako, number 1 mga followers niyo po yan, Sen. Ano? No, napakarami. Tagapagtanggol Mabuti niyo na yan sa lang. mga umaapi sa inyo eh. Mabuti na lang kahit papano nang makarating tayo. Talaga namang Oho. talaga nakakabigay talaga ng ng saya. Inspirasyon, Sen. Inspirasyon. Oo. Isip-isipin mo na talagang pupuntahan ka kahit nasaan ka. Pag sinabi ko, nandun ako sa hotel na ganito, Ay, oo. madaling araw pa lang, nandun na sila eh. Makikita mo talaga, nagsasakit. Isipin mo, ipag-isasakripisyo yung hindi makita yung pamilya sa mahabang panahon. Opo, oho. Makapaghanap buhay lang ng marangal. Oo. Pagpapakasakit yun, alang-alang sa bansa. At saka ito yung mga tao na kapag nakita nyo sa social media, yun bang may nagbabash sa inyo, mahalata nyo, silang una nakikipag-away sa inyo, mga OFW na nakakita po ng pag-asa sa ginagawa ninyo, Sen. Ano? Nakikita ko rin yan. Opo, opo. Eh well, dito sa problemang ito, Sen, sa inyong taya, sa inyong experience na po sa gobyerno, gaano na ba ka-sistematiko? Ito hong sistematiko, gaano kalawak, itong kung ang pag-uusapan ay Hindi corruption. systemic ang tawag Systemic nila. ba yan? Yung systemic kasi, sabi nung mga nag-aral sa social sciences, Opo, oo. pag sinabi mong systemic, ito'y nangangahulugan ng isang behavior ng isang tao. Na ako ayokong tanggapin na systemic ang corruption eh. Opo. Ayoko pang tanggapin na nandun na tayo sa ganong kalagayan. Nakakalungkot Kasi pag yan, Sen, sinabi mong Oo. systemic, isang behavior sa panig ng isang tao o grupo ng mga tao Opo. na kinakailangang merong ganon para panatilihin ang isang malakihang sistema. Okay. So ayokong tanggapin sapagkat parang nasa sistema na natin talagang parang hindi aandar ang bureaucracy, parang hindi aandar, wala ng governance kapag hindi natin inamin na merong corruption as a system. Nako. Kailangan nating bakahin yon. Huwag nating panatilihin na magtatagumpay yon. Opo. Maring nagtagumpay si Satanas do sa kanyang sa kanyang party doon. Pero tama naman si San Pedro. Na hindi niya na gawin yung kalahati. Oho, oho. Kesa naman ma-influensya pa niya yung nandun eh. Ayun na nga. Di ba? Bakit hayaan mo pa yung mga nasa impyerno madalaw pa Makakit yung pa nandun? doon, Di ba? wag na. Wala namang ito namang nasa langit. Bakit Wag ka na pa pupunta ron? Wag na. Magpapakasakali ka pa ba? Oho. Oo. Kaya tama yung ginagawa ni Edward eh. Di ba? Opo. Isipin mo, ganito ang gawin natin, kamo. Halimbawa, Opo. kahit kailan, magsimula tayo sa ganito, huwag mong paghahaluin yung negosyo at saka yung politika. Oho. Ang nangyayari kasi ngayon, yung negosyo, para maproteksyonan niya ang kanyang negosyo, Opo. mag-aalaga siya ng politiko. Mali yun. Nako. Kasi pag inalagaan mo yung politiko, kahit na mali na ang ginagawa mo, poproteksyonan ka ng politiko. Yun nga mangyayari. Di ba? Sen. Mali yun. Opo. Dapat sana, kung kabayanihan ang pinag-uusapan, negosyante ka, magpakadalubhasa ka na lang na negosyante. Sa iyong negosyo. Oo. Kasi kung wala ka namang ginagawang masama, hindi mo na kailangan ng proteksyon. Magaling ka eh. Magaling ka sa negosyo mo eh. Oho. Isip-isip mo, bawat hawakan mo, nagiging ginto. Ano bang problema mo? Ang galing mo sa negosyo. Nako. Yun lamang negosyanteng palpak ang nangangailangan ng proteksyon kasi gagawa sila at gagawa ng kawalang hiyaan. Kaya nangangailangan siya ng proteksyon. Yun ang mali dito eh. Oho. O, tingnan mo yung negosyanteng masyadong enterprising. Gagawa pa siya ng political party. Totoo po. Oo. O sino bang may-ari na nga? Ayoko na lang magsalita. Alam nating lahat yan. Oo. Ikaw na nga isa sa pinakamayaman sa bansang ito, gagawa ka pa ng political party. Ano bang gusto mong mangyari? Di ba? Oho. Lahat na ng pera nasa iyo na eh. Gusto mo pati proteksyon sa iyo pa. Oho. O, paano naman? Ngayon, yung politiko, magpaka-politiko ka na lang. Hindi eh. Gusto Kaya nga mag-negosyante rin eh. Kaya nga tawag sa iyo eh,
honorable congressman, di ba? Yan, honorable senator. Pwede mo bang tawaging honorable contractor? Hindi mo pwede yun. Hindi honorable ho yun. Hindi Contractor ka, gusto mo pang maging congressman. Hindi pwede yung gano'n. Ito yung conflict of interest. Diyan nagsisimula, kaya tayo nagkakaganito eh. Hindi, ang problema kasi, Sen, simula pa lamang ng isang negosyante, namumuhunan na, parang konsihal pa nga lang eh. Pinupuhunan na yung politiko. No? Pagdating na araw, magiging congressman ka, magiging mayor ka, etc. Napakalaki ng puhunan na. Okay lang sa akin yung halimbawa, magsikap ka at pagkatapos magnasa ka, magsilbi sa bansa. Okay lang yun eh. Oo. Pero hindi sa paraan na nasa isip mo, kaya ka gustong magsilbi sa bayan para lalo kang makagawa ng negosyo mo na mapoproteksyonan sa pamagitan ng posisyon mo. Yun ang mali. Mukhang kakaunti na lang Sa ang bayaning ganyan. katapos-tapusan naman kasi, may kasalanan din ang mamamayan eh. Oo. Akalain mo naman, kilala mo naman yan, wala namang gagawing matulog, pinipilit mong iboto kasi. Hindi, sabi Wala nila naman kasi. tayong pinatutungkulan, kaya lang, alam natin lahat yan. Oo. Hindi, sabi nila, pagka hindi ko naman ito binoto, matatalo lang din yung iboboto, baka ako lang ang bumoto doon sa isang tao na yun. Hindi na ako boboto kung ako. Kung iboboto ko lang. Di ba? Hindi ba? Yun na nga. Oo. Nako. Ngayon lang, alam na ninyo eh. Oho. Ay isip-isipin mo itong mga tumutulig sa, kauumpisa ko lang dyan eh. Unang araw niyo pangalan sa hearing, Sen eh. Ako, bilangin po ninyo bilang senador, wala pa po akong 2 buwan. 1 buwan at 3 linggo pa lang ako. Oo. Pagkatapos magsasalita na itong babaeng ito, magsasalita yung sinasabi mong Mr. DBD. Oo. Ang gagaling naman ninyo. Tumakbo nga kayo sa politiko kung mananalo kayo. Eh kasi para bagang pagka sinabi nila, parang obligasyon niyo pang sundin, Sen. Parang para bagang pag ano kung ano sabihin nila, yun ang susundin. At saka yung Mali parang eh. napakatalino, okay lang sa akin. Yung matalino kayo, walang problema sa atin. Yung magpakatalino kayo. Ay, gusto nilang gano'n, di okay lang. Pero kung halimbawa gagamitin ninyo sa paraan na hindi man kayo nakakatulong eh. Di Opo. ba? Nagkukunwari lang kayo na matalino, ang dami niyong naililigaw eh. Oho. Sipsip sasabihin niya, bakit kanya palaging binabanatan mga DPD? Bakit mapagsasabay mo ba lahat? Di ba? Oho. O sabihin ko halimbawa, ikaw kung nakikinig ka, itong babae broadcaster ito, Opo. kumakain ka halimbawa, mapagsasabay mo bang mahirap na lang talaga, baka kung ano pa yung masabi ko sa kanya. Eh, baka mamualan po yun. Baka mabulunan ka eh. Oho. Ha? Kanya-kanya tayong di ba? Oho. Ako nasasabi ko lang ito, para lang maituwid sila. Baka sakali, kasi ako naniniwala, may isip naman sila, wag na kayong magpakadalubhasa sa puro ganyan na lang. Oho, tama. Hindi na rin kayo tatanggapin tingnan natin ito. Magano na kayo ng mga ilang panahon lang. Oho. Wala nang maniniwala sa inyo. Nako. Alam naman yung pinanggagalingan nila eh. Hanggang ngayon, yung naisara na prangkisa, doon lang sila tumitira. Yun na nga po. Hanggang ngayon, hindi nila makita ang katwiran na kaya kayo naisara dahil sa pagkukulang ng inyong network. Oho. Kaya tanggapin ninyo kaya hindi, bahala kayo sa buhay nyo. Oo. Pero nasa record yan. Yung pagkukulang ng may-ari. Nagkulang kayo. O ayaw nyong aminin. Oo. O. Pagkatapos ngayon salita ng salita na akala mo totoo mga pinagsasabi. Akala mo ang galing eh. Oho. Subukan mo akong imbitahan. Subukan mo. Yan. O, ngayon, ayaw mo akong maimbitahan, tumigil ka. Yan lang. Yun na nga. Ay, nako. Doon sa atin hong mga kababayan. Pero, ang tanong ho natin siyempre, siguro baka sabihin nila, sa unang araw, tapos nabanggit nyo na nga, September 1. Pero, siguro, tinataya ng marami meron ba talagang mangyayari dito? Kasi marami na pong nangyaring investigation sa Senado. Yung nga po isa, nag-privilege speech din. Napansin din ng marami. Marami daw po dyan mga nag-privilege speech. Mahigit 10 taon na. Pero sa halip daw po malabanan ng korupsyon, malabanan ng kung ano-ano, lumala daw po ng husto. Ako nga, ang pakiusap ko lang, Opo. kasi wala pa akong 2 buwan sa Senado, Jen. Opo. Alam nyo naman na binibilang-bilang ko nga 1 buwan at halos 3 linggo pa lang ako. Magdadalawang buwan pa lang pala. Ngayon, kayo nang humatol kung ano ang aking
paano ba natin, ano ba ang aking performance itong isang buwan at halos tatlong linggo? Siyempre, susukatin mo naman doon sa kahit papano. May nangyari namang, halimbawa, dinispose natin yung isang usapin na talagang nagbibigay naman ng napakalaking pag-aalala sa maraming mamamayan. Opo. Nagampanan ba natin o hindi? Ganun sana. Ang gusto ko sana ay kahit makita man lang nila ang ating performance. Kung sakasakali naman katanggap-tanggap sa kanila, nasa kanila yun. Kung sakaling short naman tayo sa kanilang expectation, ako po kasi kararating ko lang di ba? Sabi nga sa inyo, neophyte pa lang daw po kayo, di ba? Sabi nga nung isang babaeng nagpapakadalubhasa sa kanyang Magbo-broadcast. Talagang kulang na lang na ano magagawa ka niyan? Di ba? Ayoko naman pong sabihin sa inyo na marami pong magagawa. Gusto ko lamang po sana pagtiyagaan ninyo na tingnan po ninyo kung paano po natin itataguyod ang ating pananagutan. Hanggang sa kaya po natin. Lumawak na lumawak yung problema sa ano. Kasi ito, lumalabas ngayon sa social media. Una, sa COA pala, meron palang isang mataas na opisyal ng COA dyan, ang kanyang mahal sa buhay ay kontraktor. Tapos yung mga nagbibigay ng lisensya sa mga contractors, yun po miyembro ng yung PICAB, ang taga-taga, Philippine Contractors Board. Mataas na opisyal din po nila. Ayaw kong husgahan yung mga bagay na yon kasi kung halimbawa yung contractor na yon hindi naman kasama dun sa mga flood control projects na ngayon ay nausisa natin na multo lang. O kaya ang pagkakagawa ay talaga namang walang kakwenta-kwenta. Baka naman ito wala namang nagawang ganon. Bagamat sa iba sigurong banda, maaring mapuna din siya sapagkat wala naman sigurong kasalanan dahil sa mag-asawa siya siguro kontraktor na yung asawa niya. Wala namang magagawa, no? Di ba? At kung wala naman siya sa posisyon, kahit na siya ay taga-COA, kung hindi naman siya direktang nakikialam dun sa pagbibigay ng audit doon sa nagagawa ng mga contractors. Kailangan makita natin lahat yun Kaya ayoko munang husgahan hanggat hindi natin nakita yung kabuuan ng mga pangyayari. Di ba? Bagay kasi ngayon sa social media, ang bilis ng laging iniuugnay tinatagni-tagni po nila na parang bagay na ipipinta ngayon sa isip ng tao. Tama po kayo bilang isang abogado. Hindi mo naman pwedeng magkamag-anak itong dalawang ito, isangkot na nga sa isang katiwalian. Ang magiging sukatan lamang dyan, katapos-tapusan dyan, pag nakita mo talagang merong conflict of interest. Ayun, ay dyan masusuyod mo talaga yon. Sa ngayon, hindi ko pa makikita yan Kinakailangan ay masusing pag-iimbestiga talaga. Para makita natin na incompatible talaga yung posisyon mo, ay lilitaw talaga yon. At wala naman tayong kikilingan sa bagay na yan. Pero ganun tayo, yung palang PICAB, ang isa requirements nila para maging member ka pala ng board, dapat dati kang contractor, parang ganun. Sabihin, dati kang nagtatrabaho sa ganitong negosyo para maging board ka ng PICAB. Pero hindi naman sinasabi na dapat nga contractor ka pa. Ayun lang. Makikita rin natin yun. Paano kung halimbawa board member ka na ng PICAB pagkatapos contractor ka pa. Ayun. Sa ngayon lang, kahit hindi pa natin nakikita, maaaring may conflict of interest. Kasi pagka board member ka ng PICAB, isa ka sa mga nag-i-screen ng mga nag-a-apply na lisensya. O kaya nagpapa-upgrade ng lisensya. Tama po. Halimbawa, ikaw AAA ka. Gusto mo ngayon magpa-upgrade na quadruple A. Ayan. Dadaan ka ngayon sa kanya. Tama po. Pwede ka niyang ipitin sapagkat baka kalaban mo ito. Bakit ka pa mag-a-apply? Ako naman may lisensya, kontraktor, gamitin mo na. Baka ganun ang mangyari. Hindi ko sinasabing ganun. Mag-royalty ka na Kaya sa akin, di ba? Yun, tama. Depende sa pagtatanong ngayon. Kapag nasagot mo ng mausay, baka patawarin kita. Pero kapag hindi ka nakasagot, problema mo yun. Sinasabi ko lang ang pwedeng daanan ng pagtatanong. Pero dito, Sen, sa flood control pa lamang, ako bilang nag-oobserba, parang napakalawak na, Sen. Siguro, doon naguhugot ang ilang mga broadcaster, ilang mga vloggers na
kung flood control pa lamang ang pag-uusapan natin, baka maubos na agad ang termino ninyo, hindi pa natapos sa flood control issue, controversy. Meron akong pamamaraan at hindi ko muna sasabihin sa inyo. Ayun pala. Oho. Bakit? Tinangka ko bang gawin ito ng paganyan-ganyan lang? Oho. Ay, hindi ko muna sasabihin sa inyo. Kasi nasanay sila sa di ba? Pag ganyan, ginagawang series yung hearing. Ay, hindi ako ganon. Ayun, oho. Malalaman nila kung paano. Ayan. Kaya lang, pasensya na kayo, hindi ko muna sasabihin sa inyo. Tama po, Sa tama. September 1, malalaman ninyo. Second hearing pa lang yun, Sen. Oo, second hearing, pero kahit malaman ninyo, Opo. lahat ng mga involved dito, wala na kayong magagawa kahit malaman pa nyo. Ayun. Pero ngayon, hindi ko muna sasabihin. Bagamat sinabi nyo sa akin, hindi ko na rin muna sasabihin, Sen. Wala naman ako sinabi sa iyo. Masaya po kaming nanonood. Nako, ang Kadong Dadas Kadong. Marami pong salamat. Nakasubaybay po at natutuwa daw po sila sa pagsubaybay Pero sa ang ating gusto ko palatutunan. mapansin ng Opo. ng mga sumusubaybay sa atin. Opo. Kahit na yung galit sa atin, sa akin, halimbawa, Ayan, oo, totoo, Sen. hindi man lang niya nakuhang kwentahin kasi. Oo nga naman. 1 month and 3 weeks pa lang yan eh. Ba't may kukumpara doon? Yung mga iba, 3 dekada na dyan, 4 na dekada na nga, di ba? Yun na nga po. Oo. Pero, bakit sa ngayon nakikita ng mamamayan, parang may tiwala sila. Kasi nakikita ko rin eh. Totoo po. At sa dami ng mga nagte-text sa akin dyan, hindi ko na kayang sagutin lahat eh. Na nagsasabi na ipagpatuloy mo ito, ganito. Alam mo na, isasagot ko na lang. Oho. Yung lalagyan ko na lang ng puso eh. Ng heart. Hindi ko kayang sagutin lahat eh. Opo. Ano ba yung heart? Di ba may heart? Heart, emoticons, tawag doon. Ano tawag ron? Emoticons. Kung minsan naman merong isang parang nagtatawa siya, ayoko namang gamitin yun, baka akala niya pinagtatawanan ko yung ano niya, kaya yung heart na lang. Opo. Sa dami kasi, so heart na heart, ganun na lang. Baka pati galit sa inyo, naha-heart yun na rin, Sen. Hindi nyo na napapansin siguro, sa dami niyan. Ay, hindi yung mga galit naman sa akin, hindi naman sila sa akin eh. Nakikita ko lang sa social media. Oho. Ang gusto kong mapansin nila, bakit kahit na bagito lang, kung ang pag-uusapan ay yung tagal o inilagi ko nga, hindi pa nag-iinit ang upuan ko eh. Oho. Pero yung kanilang pagtitiwala nandun yun. Totoo po. Ngayon, ang gusto kong mapansin nila, bakit ganun? Oho. Saan ba galing ito? Hindi ba? Ang uso na nga ngayon, Sen, ngayon magsumbong kay Marcoleta, hindi na yung kasama niyo sa Hindi, Senado. huwag mo nilalayo ang usapan. Ang sinasabi ko, Opo. ano bang patakaran ng taong ito? Okay. Ano ang pinagmulan nito? Anong paniniwala ba ng taong ito? Yan. Gusto ko yun ang mapansin nila. Oho. Hindi ba? Kasi sa atin, Sen, alam mo, naintindihan ko kayo sa bagay na yan, meron tayong aral. Meron akong iniingatan. Yan. Yun ang gusto kong makita nila. Oho. At yun ang gusto kong maibunyag. Oho. Kaya maaaring magtataka kayo kung ano yung pinagsasabi ko ngayon. Pero sa susunod na mga araw, maiintindihan ninyo to. Opo. Saan ako nang gagaling? Oho. Ngayon po, Sen, patangutango ang Kadong Dades. Tama po kayo. Ang Joel Mangandi, patangutango rin. Naintindihan po nila kayo. At kami, Sen, ano? Baka itong naman natutulog kaya tatangutango. Hindi po. Talagang tama po kayo. Yan ang talagang dapat. Ano bang anong gusto kong mapansin nila? Oho. Di ba? Yan. Dapat lang pansinin nila. Ayun. Kami, Sen, napapansin namin. Kasi, kumbaga... Pero itong broadcaster na ito, walang wala namang aral na tinanggap yun, Sen, eh. Wala hong alam aral mo, hindi ako nagagalit sa kanya. Nauulit-ulit ko lang. Naawa ako sa kanya. Sa totoo lang. Oho. Gusto ko magbago siya ng... Malay mo, baka makapagbago. Pero gusto ko rin ibalita sa inyo, Sen. Marami din po, may mga pumupuna sa inyo dati, lalo yung mga vloggers ngayon, na dati ay disgusto kayo. Ngayon po, sa totoo lang, nare-realize din nila, mukhang mas tama pa itong sinasabi ng Senador Marcoleta. Totoo ka dyan. Opo. Hindi nakita ko rito. Opo. Ako din nagtaka eh. Hindi rin ako paniwala. Baka mamaya may nagsabi lang sa kanya, wag na. Opo. Wag ka nang magano, ganyan-ganyan. Ewan ko kung paano nangyari. Talagang 360 degrees ang pagbabalik niya. Pananaw. Kita nyo na? Akalain minumura niya ako. Ayaw ko nang banggitin ang pangalan niya. Minumura niya ako. Hindi naman ako kumikibuna kasi sa akin wala yun eh.
Opo, oo. Yung una pa niya salita, talagang mura talaga. Hindi naman kay balat sibuyas, Ah, meron pa siyang sinabing, hindi nyo ba alam na yung Marcoleta na yan ang talagang nagbebenta ng droga sa kanilang komunidad. Yan ang kanyang ikinabubuhay, sabi niya. Minsan, Grabe. gusto ko na lang matawa sa sino kayang inutil na tao ang maniniwala dito? Kasi Grabe. kaya ang nangyari, imbes na magalit ako, alam ko may mga taong wala rin siyang mapapaniwala. Totoo po, Tapos totoo. kung murahin niya ako talagang Oho. dire-dire. Sagad hanggang buto, ikaw nga. Akalain mong meron ako napanood. Oho. Noong umpisa, nakikinig lang ako eh. Tapos bigla siyang pumihit. Alam mo kanya, si Senador Dante Marcoleta, medyo, ba't hindi ka magtataka eh? Tinawag niya ako senador eh. Dati, yung walang, ganun eh, yung Marcoleta. Grabe yan, oho. Binanggit niya yung pangalan ko, senador. Pinakinggan ko ngayon. Teka muna, parang may pagbabago. Opo. Tapos sabi niya, nung mapakinggan ko siya, sabi niya, dyan sa Blue Ribbon, akalain mo kanyang, alam po ninyo kanya, galit na galit ako sa tao na yan. Ha? Inulit niya uli. Totoo po, oho. Pero nung nakikinig ako sa kanya, sabi niya, hindi ko napansin ang sarili ko. Ngumingiti na pala ako. Nangingiti na raw siya, oh. Walang iniwan kanya sa... Nanunod ka kanya ng sayawan. Sa napakagaling niyang sumayaw, nakikita mo, Napatisay, napapasayaw na rin. napapasayaw ka na rin. Oho. Hindi naman pala ganun ang taong ito, sabi niya. Oho, oho. Kaya lang, narinig ko lang yun. Hari naman ako nagsasabi na ng totoo ito. Totoo, yes. Bagamat para sa akin, wala rin yun sa akin. Eh. Diba, ngayon sabi ko nga, Sen, hindi lang siya, marami pang may mga dati din po, talagang pumupuna at below the belt nga mga salita eh. Pero ngayon siguro nare-realize nila na tama din naman pala. At saka kayo po, hindi kayo tumitingin sa isang partikular na politiko o tao, kundi doon tayo lagi sa kung ano lang ang totoo. Matagal na natin sinasabi yan, Sen. Di Kung ba? ano ang totoo, sinasabi ko nga sa kanila, walang personalan po ito. Titimbangin po natin ang mga ebidensya na makakalap natin. Maraming uri ang ebidensya dyan eh. Totoo po. May dokumento, may testimonial, di ba? May object evidence. Yung object evidence, yung pupunta, talagang wala eh. Yeah. Multo talaga eh. Ang pinakamabuti at pinakamagandang ebidensya kasi, yung object evidence. Object evidence ang tawag. Evidence na talagang kitang-kita ng sarili mong mata. Oho. Yan ang gagamitin natin. So wala tayong personalan. Kung walang ebidensya laban sa'yo, diligtas ka. Diba? Tama po. Ngayon, kung may ebidensya laban sa'yo, depende kung gaano karaming ebidensya, Gaano kabigat? Opo. doon pupunta kung gaano pananagutan mo. Yeah. Depende sa ebidensya. Malinaw naman yun eh. Di ba? Totoo po. At yan naman talagang dapat umiral, Sen. Ano, ha? Oo. Basa pa po ako ng mga reaction. May kinalaman sa ating Vox Populi. Meron po. Meron po. Pero naniniwala ako may mga leader po tayo ngayon tulad ng bagong halal na senador tulad Sen Marcoleta, may pag-asa ka ba? JM ng Quezon City. B, wala na po Cyril ng Luzon Avenue. Meron po lalo na ngayon 20th Congress sa pangunguna ni Sen Marcoleta, Natalie ng Pasig. Meron po, pero konti na lang Dion ng Tagumpay. Kayo naman. Meron, may mangilan-ngilan pa rin, pero hindi sila nabibigyan ng spotlight dahil natatabunan sila ng mga kurap. TJ ng Sagana QC. Meron po, pero kakaunti. Joshua Jimenez ng Quezon City. Meron po, kaya lang, ilan na lang ang may tunay na malasakit. Migs ng Caloocan. Ang Kuya Jun Sumatra, Kuya Jun, dyan sa may bahagi ng Luzon na nakatutok din po sa atin. At ganun din po ang mamaya, nagpatong-patong na. Resulta po ng ating Vox Populi sa tanong 5 na. minutes pa. Meron pa pala. Magbe-break pa tayo, resulta na. Tuloy na. Saglit lang. Meron pa tayong 5 minutes eh. Ito pala, kaya pala gusto niya eh. Sen, meron daw kasing greetings eh. Walang bayad eh. May ano pa ito, mga district engineer po ata itong babatiin natin. District engineer po, yan. Basta't i-certify mo na walang mga contractor na gumawa ng Ng flood ghost. control dyan, ha? Yes po, yan. Ha? Sino magsa-certify?
Certified na ni Direk Arlene. Opo. Ito, Yan. kilala ko ito eh. Happy viewing kina Brother Melesio at Tita Mids.